Manalangin na po tayo. Hallelujah. Lubos kami nagpapasalamat sa iyo, Amang Banal, sa gabing ito na pinagkaloob mong muli sa amin. Dalangin ko po, hiniling namin na pagpalain mo po ang gabing ito. Ang mga mahal namin sa buhay na wala pa sa aming kani-kaniyang tahanan, pakaingatan mo sila, iligtas anumang panganib, kapahamakan, ang dugo ng Panginoong Jesus, ang tumakip pong lahat sa kanila. At makauwi sila ng maayos at ligtas sa anumang kapahamakan. Lord, dalangin po namin na makasama namin sila sa pakikinig ng iyong salita. Pagpalain mo ang buhay ng bawat isa na makikinig. Dalangin po namin lalo pong umangat ang kanilang pananampalataya sa iyo at patuloy na kauhawan nila ang iyong mga salita. Dalangin po namin sa gabi ito, patuloy na tumawag ka pa ng mga tao na makikinig ng iyong salita, Panginoon. Lord, dalangin po namin, O Diyos, pagpalain mo sila na nasa kani-kaniyang tahanan, may mga pinagdadaanan, abutin mo po sila. May mga sakit at karamdaman, may mga problema, excuse me, may mga pangangailangan, ay patuloy na gabayan mo po sila, Panginoon, at patnubayan. Huwag nilang maramdaman na wala ka sa kanilang tabi, kundi alam namin, Panginoon, na Diyos na tumutupad ka ng iyong pangako, na ikaw nagsabi, hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan. Dalangin po namin, basbasan mo ang gabing ito, ang iyong patnubay ay sumaamin ng iyong Espiritu Santo ang magturo ng sagana, walhati sumayo sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. Magandang gabi po. Okay po. Tayo po ay mag-aaralan ng salita ng Diyos. Ipagpapatuloy po natin ang ating aralin about series of messages in the book of Galatians. Excuse me. Nasa Galatians 4, chapter 4 na po tayo, verses 1 to 11. So kung nakikita po natin, chapter by chapter, verse by verse natin na pag-aaralan ang salita ng Diyos sa Book of Galatians. At narito na po tayo sa Galatians 4, 1 to 11. Basahin po muna natin sinasabi sa Galatians 4, 1 to 11. Itong ibig kong sabihin, habang bata pa ang tagapagmana, hindi nakakahigit sa isang alipin kahit na siya ang may-ari ng lahat. Sa halip, siya'y nasa ilalim pa ng tagapangasiwa at mga katiwala hanggang sa panahong tinakda ng kanyang ama. Gayon din naman tayo, noon ay nasa ilalim ng mga tuntuning umiiral sa sanglibutang ito, hanggang sa tayo'y dumating sa hustong gulang. Ngunit, verse 4, ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang nasa ilalim ng kautusan. Sa gayoy, tayo'y maituturing ng mga anak ng Diyos. At dahil kayo'y mga anak ng Diyos, sinugo niya ang espiritu ng kanyang anak na sa ating mga puso na tumatawag sa Diyos ng Ama, Ama ko. Ginawa na kayo ng Diyos na mga anak at hindi mga alipin, at kung gayon, kayo'y mga tagapagmana niya. 9 o 8, nung hindi pa ninyo nakikilala ang Diyos, kayo'y alipin ng mga bagay na hindi totoong mga Diyos. Ngunit ngayon, nakikilala na ninyo ang Diyos. Mas tamang sabihin ngayong anak, ngayon nakikilala na kayo ng Diyos. Bakit kayo bumabalik sa mga tuntuning walang bisa at walang halaga? Bakit gusto na naman ninyong paalipin sa mga iyon? May tinatangi kayong mga araw, mga buwan, mga panahon at mga taon. Nangangamba akong baka masayang lamang ang pagpapagal ko para sa inyo. Okay, magandang gabi, no? Ulit. Last Wednesday, natapos po tayo sa Galatians 3, verse 29, na ang sabi po doon, at kung kayo'y kay Kristo, kayo'y mga anak ni Abraham, at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. So, malinaw na narinig natin
last Wednesday about the temporal about yung tinatawag na kasulatan o temporal guardian, ang batas, no? So, nasabi din last Wednesday sa Galatians chapter 3 na sa pamagitan ni Kristo Jesus, tayo ay hindi na alipin kundi mga anak, no? So, malinaw po na sinasabi doon na tayo ay hindi na mga alipin kundi mga anak ng Diyos at tagapagmana ng kanyang mga pangako. Sa mga Hudyo, sila ay alipin ng kautusan, sila ay alipin ng mga batas, at sa mga Hentil naman, tayo ay alipin ng kasalanan. Tayo ay Hentil ay mga immoral na tao, kaya hindi po pwedeng pagsamahin ng Hentil at mga Hudyo. Kaya may batas ang mga Hudyo na hindi sila pwedeng sumalo sa pagkain kasama ang mga Hentil, dahil ang mga Hentil po ay mga makasalanan. Pero Hudyo ka man o ikaw man ay Hentil, dahil si Kristo nagbayad, nag-redeem sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus, at tayo'y sumampalataya sa Kanya, tayo hindi na alipin kundi tinuring niyang anak, no? Tayo'y mga anak na ng Diyos, at hindi lang anak kundi sinasabi po sa Galatians 3 at Galatians 4 na hindi lang anak kundi tayo po ay tagapagmana ng kanyang mga pangako. So pag sinabing tagapagmana, heir of God, no? Tagapagmana, na ibig sabihin ko ano ang meron kay Kristo Jesus, tayo rin naman na sumasampalataya sa Kanya ay merong mana na ipinangako sa atin ng Diyos, no? So, verse 1 hanggang verse 3, makikita po natin dito sa ating binasa na napakaganda na tayo po lahat ay pinalaya, no? Pinalaya, ni-redeem sa pamagitan ng makapangyarihan dugo ng ating Panginoon Jesus, na gaya ng nasabi ko sa inyo last Wednesday, na tayo ay kagaya po ng mga servant, ng mga slave na nakatayo sa pamilihan na marketplace na may mga tag price, no, na binibenta na parang gamit, dahil nung unang panahon sa first century, ganito po ang mga slave, mga alipin, binibenta po sila, nandun din sila sa marketplace kasama ng mga hayop na binibenta, kasama ng mga gamit na binibenta, no? Tayo parang mga gamit na meron tag price na tayo binibenta, but Jesus redeemed us. Ibig sabihin ng redeem, tayo ay sa Kanya at binabalik lang niya sa Kanya, no? Tayo ay ni-redeem, tayo ay dahil sa pamagitan ng dugo ng Panginoon Jesus, ni-redeem niya tayo at tayo ay ginawa niyang anak, no? At binigyan niya tayo, pagtapos nito, ano ang nangyari sa atin? Tayo ay binigyan niya ng kalayaan. So we are free, no? So meron tayong kalayaan, He gave us freedom, at hindi lang pinalaya ng ating Diyos, kundi naging tagapagmana tayo, no? Kundi adopted tayo, tayo ay inadapt ng Panginoon na para bang hindi tayo dati anak ng Diyos, pero dahil inadapt niya tayo, kinuha niya tayo bilang mga anak, no? So sa first century, yung mga unang panahon, nung unang panahon, sabi yung adoption sa kanila, napakalaking pagkakaiba ng adoption nung first century at adoption ngayon, no? Alam natin sa panahon natin, pag sinabing adoption, o halimbawa, ano po ba sa Tagalog yung adoption? Ito po yung para bang yung ang ina-adapt noon, ang ina-adapt na sa ngayon ay yung mga babies, yung mga sanggol, kinukup-kup mo, no? So ginagawa mo siyang parang anak mo, hindi mo siya anak, pero kinukuha mo siya, kinukup mo siya, inaari mo siyang anak, no? So noon hindi po mga babies ang ina-adapt,
kundi yung mga matatanda na, no? Nung unang panahon, nung first century, ang mga kanilang ina-adapt o kinukuha, ginagawang anak nila ay mga matatanda na, no? So, hindi babies na kagaya ngayon ay mga bata, pero noon matatanda na, mga 30 years old, 35 years old, 40 years old, no? At ang mga kumukuha sila, nag-aampon sa kanila ay mga wealthy persons, yung mga mayayaman dahil sila ay may pera, no? So, yung mature ang kinukuha nila at ina-adapt nila, usually ang gumagawa nito ay yung mga wealthy people na meron silang mga inheritance. So, related ang inheritance sa tinatawag na adoption. Na pag meron kang adopted son, ay meron kang inheritance, meron kang ipamamana sa kanya, no? So, alam natin yan, sa Genesis 15, nag-complain po si Abraham sa Diyos. Nasabi ni Abraham sa Diyos, I am old, matanda na ako, no, mamamatay na ako. Pero wala akong anak. Nung oras na yon, nung araw na yon, wala pa pong anak itong si Abraham. No? Sabi niya, meron akong mga properties, mayaman po si Abraham. Marami siyang inheritance, marami siyang pag-aari, pero wala siyang anak, no? Ang tanging meron lang siya ay yung kanyang slave na ang pangalan ay si Eliezer, no? So, Eliezer of Damascus, siya po yung servant niya, na sabi niya, yung inheritance niya, doon niya ipapamana kay Eliezer. Pero sinabi sa kanya ng Diyos, hindi. Sinasabi ko sa iyo, tingnan mo ang mga bituin sa langit, 'di ba? Mabibilang mo ba 'yan? Tingnan mo yung mga buhangin sa dalampasigan, mabibilang mo ba 'yan? At ang sagot ni Abraham, hindi ko po mabibilang, ganyan magiging karami ang iyong anak. At sinabi sa Genesis 15 na ang promise ng Lord, ito ginawang covenant ng Panginoon kay Abraham, na yung seed na tinatukoy o single family at yung tinatukoy na inheritance na walang iba kundi land, no? So, usually, ang mga hinahanap ng mga first century na tao ay yung mga mature para maging heir nila, tagapagmana nila. Pag sinabing tagapagmana, magiging kapantay siya ng kanyang legitimate son, no? Ng kanyang tunay na anak. Pag ang adopted son at ang kanyang legitimate son, magkapantay sila kung ano tinanggap ng tatanggapin ng legitimate son, ganun din ang tatanggapin ng adopted son, no? So, tandaan po natin yung sinasabi po sa Genesis 4, 1 to 3. So, mula sa pagkaalipin, ginawa tayo ng Panginoon na tunay na anak. Mula sa pagkaalipin patungo sa pagiging anak. So, tayong lahat, bago si Kristo ay dumating, tayong lahat, ang mga hentil, ay alipin ng kasalanan, no? We are slave to sin, no? Lagi tayo nagkakasala, hindi natin hinanap ang Diyos, hindi natin inibig ang Diyos ng una sa lahat, lagi tayo nagkakasala, paulit-ulit. Ang mga hentil ay immoral, ang mga hentil ay mapagsamba sa Diyos-Diyosan, no? So, tayo ay alipin ng mga bagay na yon nang bago dumating si Jesus Christ, no? So, ito yung tinatawag na underage ka pa. Wala ka pang kaalaman patungkol sa Panginoon. So, ang tanging sinusunod mo ay yung kasalanan. Ang tanging sinusunod mo ay yung sarili mo, kung anong kagustuhan mo. At lahat tayo, bago tayo maging Kristiyano, ganitong karanasan natin. Malayo tayo sa Diyos at hindi natin hinanap ang Diyos. At sa mga Hudyo naman, sila ay naalipin ng tinatawag na kautusan o batas. Yung tinatawag na Law of Moses, yung Torah na tinutukoy nila, tinatawag nila, mga kautusan, pagsunod sa kautusan, no? Yung mga moral law na tinatawag nila, no? Yung 10 Commandments, pero wala ni isang sino mang Hudyo na nakatupad ng mga utos na ito, no? So, sabi diyan, kahit isang tagapagmana, ikaw ay tagapagmana, habang bata pa ay parang alipin din, no? Marami na
maraming Hudyo at Hentil na alam nilang tagapagmana sila, pero nanatiling alipin pa rin sila ng tinatawag na kasalanan at ng kautusan. No? So, alam natin na ang mga immature pa, mga bata pa, wala pang pagkakilala sa Diyos, hindi pa mature, hindi mo yung mapagkakatiwalaan. Walang sino mang tatay na magre-regalo sa kanyang anak ng mamahaling kotse at ipagkakatiwala yung susi ng kotse kung bata pa, kung immature pa. Walang nanay na magbibigay ng susi ng bahay sa kanyang batang anak na ipagkakatiwala yung susi ng kanilang bahay kung bata pa, immature pa, no? So ang bawat isa sa atin ay nasa ilalim pa ng tinatawag na kasalanan, ng mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, ng mga idols, na pagsamba sa mga sa bawat isa sa atin na immoral, masama, makasalanan. At yung mga Hudyo naman, habang sila ay nandoon sa tinatawag na pagkaalipin sa tinatawag na batas, sa pagsunod sa batas, na hindi naman talaga nila nasunod, no? Hindi tayo mapagkakatiwalaan ng Diyos. Hindi tayo, hindi pa niya ibibigay yung inheritance na para sa atin, na yamang hindi pa natin lubos na, hindi pa tayo lubos na mature, o hindi pa natin lubos na nakikilala ang Diyos, no? So, tandaan po natin, ang Diyos ay meron lang siyang legitimate Son. Isa lang po ang kanyang legitimate Son. Walang iba kundi si Kristo Jesus. At tayong lahat ay sinasabi sa Galatians 1 hanggang 4 na tayong lahat ay inadapt lang dahil sa habag at awa ng Diyos. Tayo po ay kinupkup niya, ginawang anak niya, no? Sa pamagitan kung tayo po ay mananampalataya kay Kristo Jesus at patuloy na kikalalanin ang kanyang mabuting balita, ang kanyang nakatanggap tayo ng New Exodus, nalaman natin na tayo pinalaya na nga ng ating Panginoon Kristo sa kasalanan, sa mga gawa ng kautusan, at doon lang tayo, at tayo po ay ginawa niyang anak, at yung mga anak na ito ay kinakailangan mag-mature, no? So, kung tayo po ay adopted child ng Diyos, tayo ay kanyang kinupkop, tayo ay ginawang inampon ng ating Panginoon, tandaan po natin na tayo po ay may equal right, no? Meron tayong equal right, tayo po ay merong equal opportunities, tayo po ay may equal heir of Jesus Christ. Kung ano meron si Jesus, yun po sinasabi ng kautusan, meron din po tayo, no? Sa atin din po yun, no? So, pag dumating na yung full time na, o yung perfect time ng ating Panginoon Kristo ay dumating na, at tayo po ay kumilala sa ating Panginoong Kristo, ni-redeem niya, tayo po ay tatanggap ng tinatawag ng tayo po ay ginawa niyang adopted sons at tatanggap ng kanyang mga inheritance, no? So, ngayon, paano natin malalaman? Paano natin malalaman? Ano ang proof, no? Na tayo ay adopted child of God. Una, sinasabi po sa kanyang kasulatan na tayo, na mga Hentil at yung mga Hudyo na kumilala kay Jesucristo, na si Jesucristo ang Messiah, na si Jesucristo ang tanging tagapagligtas, at kinilala natin na si Jesucristo ang tanging daan ng Diyos para tayo ay makapasok sa kanyang kaharian, para tayo maging anak ng Diyos. Ito po, meron tayong proof, meron tayong confirmation na binibigay ng Diyos. Ito ang validation na binibigay ng Diyos. Ito yung certification, no, na binibigay ng Diyos, na para po bang paano malalaman nagtapos ka ng pag-aaral? Siyempre, may binibigay na diploma, may binibigay na certificate, no? Ganon din, sa kalagayan spiritual, tayo po ay mga adopted child o children of God, no? Ang patotoo po, ang pinaka certificate na tayo po ay
adopted children of God, tayo po ay legal, no? Legal na mga inampo ng Diyos, inadapt ng Panginoon. Ano po ang patotoo? Sa pamagitan ng banal na Espiritu. The Spirit, ito po ang Espiritu ng Diyos, ito po ang pinakasil, ito po ang pinakamarka na magsasabi na tayo po ay mga anak ng Diyos. No? Ito po yung pinaka pureba o legal support na tayo po ay anak ng Diyos. Sinasabi po sa Biblia at tayo po ay pinananahanan ng banal na Espiritu. No? Yan po ang sinasabi. Mami, mababasa natin yan sa verse 6. Sabi po diyan sa talatang 6. At dahil kayo'y mga anak ng Diyos, sinugo niya ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na tumatawag sa Diyos ng Ama, Ama, Ama ko. No? So ito po ang patotoo na ito po yung preba na tayo ay mga adopted children of God. No? Sinasabi po sa salita ng Diyos, tayo po'y binigyan niya ng banal na Espiritu na tumatawag tayo, Ava Father, Ama, Ama ko. At alam natin na pag tayo tumatawag, ay pinakikinggan tayo ng ating Panginoon. No? So, kapag wala si Jesus sa ating mga buhay, sa ating mga puso, nananatili tayong bilanggo ng kasalanan. Pero dahil si Kristo Jesus ay narito na sa ating mga puso, tayo pinalaya na niya sa kasalanan at sa kautusan. Tayo pinalayan na niya sa tradisyon, sa takot, sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa mga bagay na immoral. No? So, meron banal na Espiritu na nasa atin, na binigay ng Diyos, pinagkatiwala ng Diyos, na siyang mag-guide sa atin at lubos na makakatulong sa atin sa ating paglagong espiritual para tayo maging mature, no? Maging husto ang gulang, no? Sabi nga sa Romans 8, the Spirit beareth witness with our spirit that we are the sons of God. Ang Espiritu rin na nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos, no? So, ang dakilang pagpapalaya sa pamamagitan ni Kristo, ano po ang dumating sa atin nung tayo pinalaya ng ating Panginoon? Si Jesus ay dumating sa takdang panahon upang tubusin tayo. So at the right time, tinubos tayo ng ating Panginoong Hesukristo. At the right time, dumating sa atin ang tinatawag na maturity, no? So ang kaligtasan ay hindi lang pagliligtas mula sa kasalanan, kundi pagtanggap bilang anak ng Diyos. Hindi lang tayo niligtas ng Diyos, kundi tayo po itinanggap niya bilang kanyang mga anak. So, mula sa tinatawag na slavery, sa mga slave tayo ay mga alipin ng kasalanan, alipin ng batas, alipin ng immoral na gawain, alipin ng Diyos, alipin ng pagsunod sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at lahat ng kasalanan. So, mula sa slavery, sa pagkaalipin, binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan. At hindi lang kalayaan, kundi ginawa pa niya tayong anak. At hindi lang tayo ginawang anak ng Diyos, kundi ginawa pa niya tayong tagapagmana. Wow, napakaganda, di po ba? So, huwag nating kalimutan kung sino tayo sa harapan ng ating Panginoon. No, hindi natin dapat kalimutan yan. Hindi ka na alipin, hindi na ako alipin, kundi anak ako ng Diyos. Anak kayo ng Diyos. Tama po ba? Anak tayo ng Diyos, no? So, ito ang patunay na tayo anak ng Diyos. Ang sabi sa verse 6 at 7, meron tayong banal na Espiritu. Na ang banal na Espiritu na ito ay nasa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Father, Ama, Ama. Diba? Na dati noon, hindi natin ginagawang lumapit sa Diyos. Dati noon, akala natin lahat kaya natin. Kaya kong problemang ito, kaya ko itong pangangailangan ko ito, magiging masipag lang ako. Parang
ang tiwala natin wala sa Kanya. Hindi natin naiisip ang Diyos nun. Pero salamat sa Kanya. Dahil nang makilala natin ang Panginoon, no? At sinuko natin ang ating mga buhay sa Diyos, ay pinalaya niya tayo sa kasalanan at sa slavery, no? Sa pagiging alipin ng kasalanan, alipin ng kautusan. At ang relasyon natin ngayon ay hindi dahil sa takot, kundi dahil may intimacy tayo sa ating Panginoong Hesukristo, no? Na bilang mga anak tayo ng Diyos, no? So, bilang mga anak tayo ay tagapagmana sa mga pangako ng Diyos. Kaya, lahat ng pangako ng Diyos dito sa kasulatan, ito po ay tagapagmana tayo ng kanyang mga pangako, na ibig sabihin, yung mga pangako ng Diyos ay para sa atin. Pinapangako yan ng Diyos sa ating lahat na sumasampalataya sa Kanya at sa Kanyang mga anak. So, tandaan po natin, we are no longer slave. Hindi na tayo alipin, but kundi mga anak. Ngayon, kung tayo anak ng Diyos, bakit pa tayo nabubuhay as slave? No? A slave of sin, a slave of vices, no? Tanda natin, we have been set free by Jesus, no? Huwag na tayong dapat maging alipin pa ng kasalanan, alipin ng bisyo, alipin ng pornographiya, alipin ng masasamang gawain, masamang kaisipan. Hindi na dapat, kasi mga anak na tayo sa tulong ng Diyos, no? Tayo po ay hindi lang sumampalataya sa Kanya, kundi patuloy na sumunod sa ating Panginoon, no? Nais ng Diyos bilang Kanyang mga anak na sumusunod tayo sa Kanya. Sabi po dyan, sa verse 7, basahin natin ang sabi sa verse 7, ginawa na kayo ng Diyos na mga anak at hindi na alipin, kung gayon, kayo nga'y tagapagmana niya. So, malino na sinasabi dito na tayo'y mga anak ng Diyos at tagapagmana niya. Nung hindi pa ninyo nakikilala ang Diyos, kayo'y alipin ng mga bagay na hindi totoong mga Diyos, no? So, ibig sabihin, nang hindi pa natin kilala ang Diyos, formerly, sino tayo ng mga araw na hindi pa natin kilala ang Diyos? Sino tayo ng mga araw na hindi pa tayo ligtas? Nang malayo pa tayo sa Panginoon, hindi natin kilala ang Diyos, no? So, ang mga Galatia ganyan, nung hindi pa nila kilala ang Diyos, malayo sila sa Diyos. Sino yung kanilang mga Diyos? Yung mga Diyos nila ay mga Diyos-Diyosan. Pag sinabing Diyos-Diyosan, hindi tunay na Diyos, hindi totoong Diyos. Kaya nga sabi, Diyos-Diyosan eh. Di ba nung mga bata tayo, naglalaro tayo ng manikaan, no? Yung mga papel na manika, kasi hindi tunay na manika. Naglaro tayo ng luto-lutuan, kasi hindi totoong nagluluto, kundi laro lang. Ganon din mga Diyos-Diyosan, hindi sila totoo. Hindi sila totoong Diyos, no? So, nung unang panahon, napakadami nila mga Diyos-Diyosan, no? Napakadami sa loob ng bahay, sa labas ng bahay. Naalala ko, nung anak ko, si Joshua, dinala siya ng company niya sa Brazil. Sabi niya, Mami, doon yung mga tao doon sa Brazil, ang dami mga Diyos-Diyosan. Sa labas ng bahay, sa mga mall, sa loob ng bahay, lahat na lang ng mga government services, may mga Diyos-Diyosan, napaka iniisip nila yung mga taong yun, yung mga rebultong yun na magliligtas sa kanila, yung rebultong yun ay yun ang sinasamba nila, niluluhuran nila, nilalagyan nila ng kandila, pero hindi po yung totoong Diyos. Pero sabi ng Panginoon, inalis ko na kayo dyan, pinalaya ko na kayo dyan, no? So, marami noon, yung mga first century na mga tao, no? Marami silang festival na sabi dyan, no? Sabi dito, marami kayong mga festivals, marami silang kasiyahan, mga feast, no? Weekly, monthly, annually, lagi silang meron silang, tawag doon, pinaparada, no? Ng mga graven images, mga idols, no?
Pero tandaan natin, hindi yun ang tunay na Diyos. Ang ating tunay na Diyos ang nagbabago ng buhay natin. Nagbabago ng ating mga isipan. Ang tunay na Diyos ang nagpapagaling ng ating mga sakit at karamdaman. Ang tunay na Diyos ang nagpapalaya sa atin sa lahat ng mga bagay na inalipin tayo ng kasalanan, no? So, sabi dito sa verse 9, ngunit ngayon nakilala na ninyo ang Diyos, o mas tamang sabihin, ngayon nakikilala na kayo ng Diyos. Bakit kayo bumabalik sa mga tuntuning walang bisa at walang halaga? Diba? Sabi ni Pablo, diba nakilala nyo na ang Diyos, but now you know God and God know you. Tandaan po natin, ngayon, tayo po bilang anak ng Diyos, nakilala natin ng Diyos. At higit sa lahat, kilala tayo ng Diyos. Sabi nga sa ibang parte ng kasulatan, kilala ko ang tunay na sa akin, sabi ng Diyos. So, hindi magkakamali ang Diyos. Hindi pwedeng na magkamali siya. Na pagdating mo dun sa kaharian ng Diyos, pagbawalan kang pumasok na anghel, hindi sasabihin mo, baka nagkakamali lang ang Diyos. Mabuting tawa ko. Pero sinasabi, hindi ka para dito, kundi doon sa dakong pagdurusa. Hindi nagkakamali ang Diyos, no? So, kilala tayo ng ating Panginoon, no? So, sabi ni Pablo, bakit pa kayo babalik sa kasalanan, sa dati nyong pinagmulan na kung saan pinalaya na kayo ng ating ng Panginoon? Bakit babalikan nyo pa yun? Yung maling gawi, yung maling gawa, yung maling pamumuhay, no? Yung mga tao nun, talagang grabe ang kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pati buwan sinasamba nila, pati stars, pati moon, pati sun, no? So, kaya nga sinabi ni Pablo sa mga Galatia, you foolish Galatians. Kasi, narinig na nila yung gospel eh. Narinig na nila, tinanggap na nila ang mabuting balita, pero ngayon, bumabalik na naman sila sa dati. At may mga tao na nag-aakay sa kanila na para bang inaakay sila sa mali. Andun nga sa Galatians 2, Galatians 3, na may mga intruders, na may mga nagkukunwaring Kristiyano sila na pinababalik yung mga mananampalataya ng Panginoon sa Galatia, sa mga gawa ng kautusan. Na kinakailangan magpatuli sila, magpa-circumcise, na hindi sila dapat kumain sa table ng mga hentil, no? So, doon sabi ng Panginoon ni Pablo, ba't kayo bumabalik? Bakit gusto na naman ninyong paalipin sa mga iyon? Pinalaya na kayo ng Panginoon doon, bakit gusto niyo pang magpaalipin? Sabi dito sa 10, may tinatangi kayong mga araw, mga buwan, mga panahon ng mga taon. Ito yung sinabi ko sa inyo kanina, na may mga tinatangi sila, may mga festival sila, weekly, monthly, annually, no? So, nangangamba ako, ito yung last huling panalita ni Pablo na ating pag-aaralan. Sabi diyan, nangangamba akong baka masayang lamang pagpapagal ko para sa inyo, no? So, alam natin na sa lahat ng apostol, si Pablo nagpagal para sa mga kaluluwang napapahamak. Ang sabi niya, nangangamba ako, I fear for you, na baka mawalang kabuluhan yung pagpapagal ko sa inyo, no? Ano ibig sabihin yan? Na baka kayo ay tumalikod sa Diyos, no? At bumalik na naman kayo sa pagkaalipin sa kautusan. Baka naman kayo bumalik na naman sa pagkaalipin ng kasalanan at ng mga pagsamba sa Diyos-Diyosan o sa mga bagay na immoral, no? So, pag sinabi mong, if you turn back, pagka ikaw bumalik na muli sa mga bagay na kung saan pinalaya ka na ng Panginoon, napakadelikado po ng ganung bagay. Na sabi nga sa Biblia, para ka daw aso na binabalikan ng aso yung kanyang sariling suka.
No? Ibig sabihin, sinuka na niya yun, tapos babalikin pa niya, kakainin pa niya. No? Kadiri, no? So, ang ilang mga Kristiyano ay parang ganun, na nakakilala na sa Panginoon. Alam na nila yung tama't mali, yung katotohanan, pero bumabalik na naman sila sa mga dating kung saan pinalaya na sila ng ating Panginoon. No? So, tayo rin naman maging hamon sa atin ang mga pananalitang ito sa Galatians 4, mga kapatid, na tayo pinalaya na ng Diyos, na tayo ay mula sa slavery, tayo binigyan ng Diyos ng kalayaan. At hindi lang kalayaan, kundi tayo binigyan ng Panginoon ng inarin niya tayong bilang kanyang mga anak. At dahil may anak tayo ng Diyos, may inheritance tayo. Bakit babalik pa tayo sa mga dating bagay, dating gawi, na kung saan pinalaya na tayo ng Panginoon? No? Mga kapatid, no? So, kinakailangan tayo ay mabuhay in our new status. Ano yung status natin ngayon? Tayo ay mga anak ng Diyos. At dahil anak tayo ng Diyos, tayo po ay tagapagmana nga. Kung anong meron ng Panginoon, Hesus Kristo, gayon din meron tayo. No? So, we are sons, adopted children of God, and we are truly free. Tayo lubos na layana. Huwag na tayong bumalik pa sa dating gawi na kung saan pinalaya na tayo ng Panginoon. Magpatuloy tayo na sumunod sa Diyos. Magpatuloy tayong sumunod sa katotohanan, sa kanyang mga salita. No? Huwag na nating hangarin pa na bumalik pa sa ating dating at lumang pagkatao. No? So, napakaganda ng salita ng Diyos sa Galatians 4, 1-11. So, paulit-ulit nyo po yung basahin para mapatunayan ninyo na yung mga bagay na ating pinag-aralan ay tunay na nasa Biblia yan. So, bilang mga anak ng Diyos, mula sa kasalanan, mula sa kalayaan, pinalaya tayo from slavery, minigyan tayo ng freedom, and from freedom, ginawa niya tayong sons, ginawa na tayong anak niya, children of God, at bilang children of God, binigyan tayo ng Diyos ng heir na tayo ay ginawa niyang tagapagmana ng kanyang mga pangako. So, magpatuloy tayo na sumunod sa Diyos. Huwag tayong humiwalay na muli sa Kanya. No turning back. Huwag na tayong humiwalay sa ating Panginoon dahil si Hesus Kristo ang pinakamabuting bagay na nangyari sa ating mga buhay. No? At i-share natin si Jesus sa ating kapwa upang marami pa po ang makalaya, no? At maging mga anak ng Diyos. Ang kailangan ng lahat ay si Kristo Jesus. Manalangin po tayo. Hallelujah. Glorify your name. Maraming salamat po, Ama, sa iyong mga salita. Maraming salamat dahil kami po ay pinagkatiwalaan mo, Lord. Hindi kami karapat-dapat, kami po ay mga makasalanan, kami po ay hindi humanap ng una sa iyo, kami po ay marumi sa iyong harapan, datapwat, salamat po, binigyan mo kami ng pagkakataon na makilala ka ng lubusan. Salamat po dahil sa pamagitan ni Kristo Jesus, kami po ay pinatawad niya sa aming mga kasalanan at pinalaya niya sa pagkaalipin sa kasalanan, sa mga gawa ng laman, at ngayon binilang niya na kanyang anak, Panginoon, at hindi lang anak kundi tagapagmana nga. Lord, sa oras nito, lubos kami nagpapasalamat sa iyong dakilang pagmamahal, sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat nakinig. Tulungan mo na lalo kami magnasa na magpatuloy na sumunod sa iyo. Huwag na naming isipin pa. Huwag naming isipin na lumayo pa sa iyo. Huwag naming isipin na tumalikod pa sa iyo. Kundi kami lahat ay magpatuloy na sumunod at maglingkod sa aming Panginoon, our Redeemer, our Savior, our Lord, our Jesus Christ. Lord, sa oras nito, pagpalain mo lahat ng nakinig,
Pagpalain mo ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga pinagkakitaan, ang kanilang mga hanap buhay, ang kanilang pamilya, ang kanilang mga anak at kanya-kanyang asawa, mga magulang. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga kapatid namin na may sakit karamdaman, kayo po magbigay ng kagalingan, Panginoon, sa bawat isa na may mga sipon, ubo, maging lagnat, Panginoon, maging yung mga kapatid po namin na may mga masiselang sakit, Panginoon, karamdaman. Lord, kayo po ang aming pag-asa, mapamaliit na karamdaman, malaking karamdaman man, kaya mo pong pagalingin. Sa oras nito, idantay mo po ang iyong mapagpalang kamay sa mga kapatid po namin at mahal nila sa buhay na may sakit at karamdaman, tumanggap sila ng kagalingan. Sila may malalaking problema, may mga pinagdadaanan sa buhay, mga pangangailangan pinansyal, material, abutin mo po sila. Kayo po ang tumugon ng kanilang pangangailangan sa araw-araw. Lord, ingatan mo po ang buhay ng bawat isa sa amin, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming kanya-kanyang asawa, ang aming mga anak, ang aming mga magulang. Pakaingatan mo, pagpalain at gabayan ang lahat ng mga kapatiran na dumadalo sa Jesus the True Light. Pagpalain mo, patuloy na tulungan mo silang baguhin, ang bawat isa maging mature sa pananampalataya at dalangin po namin lahat kami ay magpatuloy na sumunod sa iyo. Walang sino mang isa na mag-isip na humiwalay pa sa iyo, Panginoon, kundi bawat isa sa amin ay manatili na sumunod at maglingkod sa aming Panginoong Jesucristo. Salamat po at pakaingatan mo lahat ng bawat isa sa amin, pati po ang aming mga mahal sa buhay. Ang iyong gabay at patnubay ay sumaaming lahat, Panginoon. Luwalhati sumayo, parangalay sumayo, pagdakilay sumayo. Ito ang aming dalangin pagsamo sa tayong pangalan ni Kristo Jesus. Amen, Amen, Amen. Amen po.